Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong UPS na backup power supply. Ang kanyang brand ay Orion. Yung tutorial natin ngayon, kahit na sa ibang brand ay pwede nyo ma-apply. Ang sira pala nito, yan, saksak natin. Yan. No power siya. Wala siyang indicator light na lumalabas kahit na i-power on natin yung switch. Wala siyang power output. Wala rin siyang indicator light na makikita. Ngayon, yung mga ganitong sira, kadalasan nangyayari ito. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin i-repair yung mga ganitong klase. Yan, kadalasan sa mga ganyan sira, nawawala ng output voltage. Yung unang step na gagawin natin dyan, check natin yung fuse, siyempre. Yung mga ganitong klase, gagamitan lang natin ng Phillips screw. Tapos pipilitin natin pakaliwa. Mahuhugot na natin yung fuse niyan. Aswat eye tester. Sa pag-check ng fuse nito, kahit saang range pwede naman. Yan, dapat papalo siya. Kahit magkabaliktad yung tester natin sa fuse, wala namang problema. Yan, ito yung fuse na tinatawag. Kahit magkabaliktad yung test prod natin. Yan, ibig sabihin na good naman yung fuse natin dahil pumalo. Okay? Ngayon gagawin natin dito, isasauli muna natin dahil okay naman siya. Tapos pipihitin naman natin na pakanan. Yan, step by step natin para matuto kayo. Ngayon, range natin ng time is 1K muna. Tingnan natin. Dito sa plug ng unit natin, kung mapapansin nyo, may palo siyang konti. Pero mas maganda sa time is 10K. Kahit magkabaliktad yung test prod natin, wala namang problema. Yan, mas kitang-kita sa time is 10K. Ibig sabihin na may contact na pumapasok dito sa mismong UPS natin. Okay? Ibig sabihin na good din yung AC cord natin, good din yung fuse. Okay? Para may idea kayo, no? Kahit na hindi na natin binabakas yung mismong fuse, pwede naman. Ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan na natin bakasin. Yan, may mga tornilyo lang naman yan. Tsaka dito, kakalasin natin. Yan, i-step by step natin para sa mga nagsisimula, para kung sakaling hindi nyo pa alam, mas maintindihan nyo. Marami rin naman kasi na nagsisimula pa lang at hindi pa alam yung gagawin. Yan naman yung mission natin para matuto yung mga nagsisimula. Yan, pasintabi na rin din sa mga marunong, no? Para lang po sa mga baguhan to. Yung mga gustong matuto, tapusin nyo ng buo yung video natin para magkaroon kayo ng idea kung paano natin ginagawa yung mga ganitong unit. Okay, pagka nakalas natin yung mga tornilyo na yan, nakatakin natin dito, tapos yan. Okay, ganun lang po bakasin yung ating unit. Kung pagmamasdan po natin na ganito yung laman ng UPS. Yan, may transformer, tapos mga chips na rin yung parts nito. Yan, mga chips na po. Ngayon, bago tayo gumalaw ng mga pyesa-pyesa dyan, ang unahin nating i-check yung battery. Yan po yung kadalasan nagiging problema pagka matagal na yung unit natin. Pagka isinaksak nga po natin to, nawawalan siya ng power. Yan, kahit isaksak po natin, na nawawalan siya ng power dahil nagkakaproblema yung ating battery. Kahit hindi po ganitong brand, kadalasan po nangyayari yan na nagkakaproblema yung baterya niya. Ngayon, subukan natin i-check. Range tayo ng DC. Tapos i-range po natin siya ng 50 volts. Yan, kung may digital tester kayo, pwede rin naman po. Nakaset dapat po ng DC. Okay? Tapos, yan yung positive natin. Tapos yung black po natin ay negative. May naka-indicate din naman po sa baterya yan. Para hindi po mabaliktad yung pointer natin sa analog tester. Okay, sukatin natin yung voltahe nito.
Yan, ito yung negative po natin. Ito yung positive. Okay? Ibig sabihin po, wala pong pumapasok na supply dito sa ating baterya. 0 volts po. Yan, try natin sa 10 volts po, no? Yan, 0 volts po talaga. Papakita po natin na saksak po natin yung cord natin. Tapos yung baterya po natin, negative positive din. Yan, kahit nakasaksak po siya, wala po siyang power dun sa mismong battery. Ibig sabihin po, pag wala pong load yung baterya natin, wala rin siyang power. Yan po ang gamit ng baterya. Pag walang supply ang baterya, nagno-no power po siya o hindi rin siya nagcha-charge. Ngayon, bakasin po natin yung baterya para mapakita po natin. Hinahatak lang naman po yan. Yan, may connector po yan eh. Tapos dito po sa kabila naman side, yan yung ating positive. Yan yung pula. Okay, kahit long nose lang po. Yan, mahahatak yan. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng idea na para malaman po natin. Yan yung negative. Tapos, may positive din po tayo. Yan, ito yung positive. Ngayon, gagawa muna natin ng solusyon para mabuhay natin. Para hindi rin kayo manghinayang din sa bibili yung baterya dahil medyo may kamahalan din po ito. Ngayon, gagamit po tayo ng power supply na 12 volts. Yan, kahit 1.5 ampere or 2 ampere, pwede po yan. Yan, may negative, positive po tayo. Yan, 12 volts supply po ito. Pero dapat tama po yung pagkakabit nyo ng adapter. Kaya, pinakita ko muna sa inyo na may 12 volts supply siya. Yan, pinapakita ko po kasi baka magkamali kayo ng kabit dito sa ating UPS. Ito yung positive dapat natin. Tapos, ito yung negative. Pagka nagkamali po kasi kayo ng kabit dito, po pwede magka-problema. Yan, yung adapter pa lang po yung kinabit natin. Yan, kung mapapansin nyo po, naka-red indicator light na siya. Ngayon, try natin i-on. Yun, no? Ngayon, nagka-power na siya. Yan, pagka ganito na nabuhay, siguradong baterya lang ang papalitan nyo. Para sure na hindi kayo manghihinayang sa bibilin yung baterya. Yan. Nag-on na siya. Ngayon, subukan natin isaksak. Yan. Try natin. Kahit na adapter lang yung gamit natin. Yan. Lumipat siya. Ibig sabihin na normal na yung ating power supply. Okay? Baterya lang ang papalitan natin. Ngayon, sa pagpapalit ng mga ganitong baterya, para sa mga hindi pa nakakaalam, kakalasin natin yung lock nito. Yan, may clamp yan eh. Ngayon may tornilyo to dito. Kakalasin lang natin. Para may idea kayo kung paano natin nire-repair. Para lang po sa mga nagsisimula. Ngayon, pagka natanggal po natin yan, kakalasin natin yung screw dito. Yan, ini-step by step po natin para po sa mga nagsisimula. Para matuturin naman po sila. Ngayon, iangat po natin. Yan, tapos matatanggal na po yung baterya nito. Yan. Iangat lang po natin. Yan. Ito po yung papalitan nating baterya. 12 volts na 7.5 amperes. Ngayon, hanap po tayo sa online kung may mabibili po tayo. Yan, may na-order tayo sa online. Pero yung na-order ko is 7 ampere lang kasi walang tayong mabili ng 7.5 ampere.
Ngayon, try natin buksan to kung tama naman yung na-order natin. Yan, 462 po yung order natin dito. Kasama na yung shipping. Yan, ito yung nabili natin sa online. 12 volts na 7 ampere lang. Yung original na baterya ay 12 volts na 7.5 ampere. Yung sukat nito halos parehas eh. Yan yung taas, tsaka yung lapad. Magsinlaki siya. Tapos may cover yung baterya terminal. Sukatin natin kung may supply naman siya. Ito positive, ito negative. Yan, dapat naka-range tayo ng 50 volts. Okay, may 12 volts siya. Ngayon, susubukan natin ikabit to. Pag ibabalik natin to, kailangan natin isauli yung clamp. Tsaka natin ipapasok tong baterya. Tapos ituturnin natin. Tapos sa pagbabalik ng terminal ng battery, sinusuksok lang yan. Susuk lang natin. Okay? Positive yan, tsaka negative. Ngayon, tingnan natin. Yun, no? Okay na talaga siya. Ibig sabihin na, baterya lang talaga ang naging problema. Let's try natin saksak. Yun, lumipat na siya sa AC. Yan. Check natin yung output voltage. Yan, dapat naka-AC tayo. Yan, 250 volts ang setting natin. Yun. Normal na. May 220 volts na siya. Okay?